nagbabago. At paano natin malalaman ng Panginoon natin na hindi nagbabago? Kasi yun po ang sinabi niya sa kanyang salita. Doon po sa 1 Samuel 15 verse 29, ano po ang sabi niya dyan? Also, the glory of Israel will not lie or change his mind, for he is not a man that he should change his mind. Yan po ang katangian. Very straightforward po mga kapatid, di po ba? Sa 1 Samuel 15 verse 29, ay yan po ang sinabi ng ating Panginoon. Ang maluwalhating Diyos ng Israel ay hindi nagsisinungaling at hindi nagbabago ng pag-iisip. Hindi siya tulad ng tao na nagbabago ng pag-iisip. So very clear po, very straightforward na ang karakter ng ating Panginoon, ng ating Diyos na sinasamba ay hindi nagbabago. Amen. So, God does not change mga kapatid sa kanyang katangian at sa kanyang will sa buhay ng bawat isa. No? Fix na po ang ating Panginoon. Kumbaga, constant siya. Amen? Hindi po siya parang tao na may mood swings. Amen? Hindi po tao ang ating Panginoon na pabago-bago ng isip. Hindi rin po tao ang Panginoon na tumatalikod siya sa kanyang salita or hindi niya tinutupad ang kanyang pangako. Yan po ay hindi karakter ng ating Panginoon. Sabi niya dyan, very straightforward sa Malakay 3 verse 6, For I, the Lord, do not change, therefore you, O sons of Jacob, are not consumed. Amen? Kasi tapat siya. Sinabi kasi niya yan sa mga taga-Israel kasi mga pinili niyang mga chosen. Diba? Meron siyang pangako sa kanila, meron siyang covenant sa kanila, blines niya yung mga taga-Israel. Kaya kahit ang titigas ng ulo ng mga taga-Israelita, sabi niya, I do not change. Diba? Kasi nga, siya ang Diyos na nangako, siya ang Diyos na tapat. Kaya hindi, nare-restrain niya yung galit niya sa kanyang mga pinili, sa mga tao na kanyang blines. Amen. So, ang Panginoon po natin ay hindi po niya binabawi ang kanyang mga pangako, hindi po niya binabawi ang kanyang mga salita, hindi po siya gaya natin ng mga tao na pwede pa nating baguhin ang ating mga isipan. Kung naisipan natin na ayaw na natin, ayaw na natin. Kung nakakita tayo ng mas maganda o kaya naman ay mas akala natin ay mas nakakabuti sa atin, ay lilipat tayo, di ba? Ganun ang tao, nagbabago ang isip. O kaya naman ay tayo ay nag-akala tayo, di ba? Na mali pala tayo ng akala. Amen. Ang Panginoon ay hindi po ganoon. Kasi di ba, ang isang karakter din ng ating Panginoon is He is an omniscient God. All-knowing po ang Panginoon natin. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na nagsisi ang Panginoon kasi hindi niya alam na ganun pala ang mangyayari. Kasi bago pa po mangyari ang lahat-lahat, alam na po yan ng ating Panginoon. At bakit po ganyan ang ating Panginoon na hindi siya nagbabago? Kasi siya po ay perpekto. Amen? Because God is a perfect God in His ways and in His character. Mababasa po natin yan sa kanyang mga salita. God is steadfast in everything that He is, mga kapatid. God is steadfast in His nature, in His character, in His, sa kanyang mga pangako. Amen? So, ano ba yung steadfast? Yung nakatayo sa solid ground. Amen? Hindi na yayanig, hindi nagbabago. Amen? So, God is not breaks His promises or nagkakamali sa kanyang judgment. Kasi minsan, di ba, nagkakamali tayo ng ating judgment. Nagkakamali tayo ng ating akala. Pero ang Panginoon hindi nagkakamali. Kaya sa Panginoon walang maling akala. Amen. Sa Panginoon po ay ang kanyang mga kapamaraanan. Amen. Ang kanyang mga hatol, amen. At ang kanyang katapatan ay hindi nagbabago because we serve a perfect God. Amen. At kung hindi perpekto ang ating Panginoon, ibig sabihin yan, pwede pa siyang magbago. Pero hindi po siya nagbabago kasi siya po ay perpekto. Kaya tayo ay biniyayaan ng grasya, nung sinabi ni Ate Joy kanina, kaya po tayo nagbabago, nabigyan ng pagkakataon na magbago kasi hindi pa po tayo perpekto. Amen.
So, God is flawless in His perfection, mga kapatid. Hindi po pwede, imposible po sa Panginoon ang magbago. Hindi po siya pwedeng maging better kasi perfect na siya. Hindi rin siya po pwedeng maging worse or hindi rin siya pwedeng mag-decrease. Kasi ibig sabihin yun, hindi siya Diyos. Amen. So, yun po ang pinagkaiba natin sa ating Panginoon. Malaking pagkakaiba, di ba? Kasi nga, we are not God. Amen? Ang Panginoon natin ay hindi rin tao. Amen? So, our God cannot get any better than He is right now. Because He is perfect already in all His ways, in all His character. Amen? So, it is not even a possibility, mga kapatid, na ang Panginoon natin ay mayroong pagbabago na magaganap sa Kanya. Ano ang sabi doon sa James 1 verse 17? Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shifting shadow. Ang lahat ng mabuti at ganap na nakaloob ay buhat sa Diyos, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagyamang pagbabago. So, nung binabasa ko to at nung narinig ko nga siya sa mga nakaraang mga sermon at mga exhortation ay, ano ba yung ibig sabihin ng variation or shifting shadow? No? Kung maalala nyo po dati, yung sermon ni Ate Glenda about sa God is light, di ba? Yung walang kadiliman sa Kanya kasi siya ay liwanag. He is the God of light. He is the God of truth. So, walang darkness sa ating Panginoon. Na kung meron palang darkness, ay may shadow. Yun pala yun. Ano ka ibig sabihin ng shifting shadow? Meron pala siyang pagbabago. Minsan madilim, minsan makulimlim, minsan maliwanag. Pero ang Panginoon pala natin, sabi niya doon, kahit bahagya man daw na pagbabago, ay hindi mangyayari sa Kanya. Kasi He is the Father of light Himself. Hindi po siya na pag walang araw ay hindi, di ba? Hindi lumalabas. Di ba? Yun ba yun yung science? Tama ba ako? Nanghihiram lang siya ng liwanag sa araw. Hindi po ganun ang ating Diyos. Siya mismo ang Father of light. Sa kaya walang shifting shadow sa Kanya, walang anino sa Kanya, walang variation of anino kung ano-ano man, at wala mang pagbabago kasi siya mismo yung liwanag. Siya mismo yung sabi nga ni Rafi nung prayer meeting ay walang pagtatangi. Walang pagtatangi sa Panginoon. Walang variation. Tagalog ng variation. Yun po. So, ang ating pong sunod na pag-aaralan sa ating mensahe sa hapon na ito ay kilalanin naman natin ang Kanyang salita. Kung ang Kanyang katangian, mga kapatid, ay hindi nagbabago, ganon din po ang Kanyang salita. Kasi, di ba? Ano yung sabi dun sa John 1 verse 1? Na ang salita ng Panginoon ay naging, di ba? Siya ang Diyos. Di ba? The Word of God. Kaya, kung sino yung salita ng Panginoon, siya yun. Yun din ang Panginoon. Amen? Kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon, ay yun din ang katangian ng Diyos mismo. Nag-guess niyo po ba? Maliwanag po ba yung ano? So, dito po, sabi po niya dyan, has He said and will He not do it? Or has He spoken and will He not make it good? So, naranasan niyo na po bang napangakuan ng napako? Amen? O naranasan nyo na bang umasa na tinaasa? Di ba? Di ba? Yan po yung katangian ng tao. Pero sa Panginoon, pinahalin tulad niya yung kaibahan natin sa Kanya. Kasi ang Diyos, sabi niya, nangako ba siya at hindi niya tinupad? Meron ba siyang sinabi at hindi niya ginawa? Di ba? So ang Panginoon po natin, mga kapatid, ay totoo po ang Kanyang salita. At kung ano man po yung revelation ng Kanyang salita doon sa Old Testament, doon sa mga nagsagkaunang mga panahon, ay ganun pa rin po, tunay pa rin po ang Kanyang salita sa mga panahon na ito. Hindi po nagbabago ang pamantayan ng Panginoon, hindi po nagbabago ang katapatan ng salita ng Panginoon, at ang katotohanan ng salita ng Panginoon.
Kahit anumang pagbabago ang ating henerasyon, mga kapatid, 2030 man yan, na ang lahat na ay tanggap, ngayon ay pwede na. Amen. Ang salita ng Panginoon, hindi yan magbabago. Ang kasalanan noon, kasalanan pa rin hanggang ngayon. Di ko alam kung nabalitaan nyo yung proclamation, di ba, ng Vatican this week, yung sinend nga ni Ate Glens, na pinapayagan na ng Papa, di ba, ng Pope na ikasal sa simbahan ng Katoliko yung mga LGBTQ. Unless daw na meron silang katungkulan sa simbahan. Parehas ba tayo ng Diyos na sinasamba? Parehas ba tayo ng Biblia na binabasa? Amen? So, sabi nila, masyado ka namang judgmental, but I will be bold to say na ano yan, kasalanan yan sa harapan ng Panginoon. We don't have the authority na baguhin o baliktarin o i-bend ang salita ng Panginoon. Sino ka? Sino tayo para sabihin na pwede na? Sino tayo para sabihin na pwede na magkasal ng mga LGBTQ? Ang liwaliwanag sa salita ng Panginoon, iyan ay kasalanan. Sabi ng salita ng Panginoon doon sa Matthew, baguhin mo ng kahit isang guhit, kahit isang stroke ang salita ng Panginoon, haharapin mo yan. Haharapin mo ang parusa niyan sa Panginoon. Kasi nga, hindi nagbabago ang pamantayan, hindi nagbabago ang kabanalan, hindi nagbabago ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Kahit man sinasabi na uso na yan, tanggap na yan ng society, di ba? Huwag ka nang magpauli, masyado ka namang old-fashioned, sister. Pwede na yan ngayon, di ba? Sabi nga ng sermon ni Pastor Jan nung nakaraan, yung simbahan na ang nagiging mundo, hindi na yung simbahan ang lumalabas sa mundo, kundi yung mundo na ang pumapasok sa simbahan. Tayo na yung nag-a-adjust. Simbahan na ang nag-a-adjust. But no, amen. We have to stand for the truth. We have to stand sa salita ng Panginoon. Amen. So kung pwede na sa kanila yung magkasal, ng magpayag na ganyan, ay kasagutan na nila yan sa harapan ng Panginoon. Kasi hindi naman tayo Diyos na pwede nating baguhin yung pamantayan ng ating Panginoon. So sabi po dyan sa Psalms 119 verses 160, the sum of your word is truth, and every one of your righteous ordinances is everlasting.